This overthinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, these painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Parang shy siya kasi meron siyang traumatic experience nung nabaril siya ng 3 argon pellets, then nakita yun sa loob ng katawan niya, then that also caused her a wing injury and trauma. Kaya ngayon po hindi na siya makabuo or makaproduce ng eggs kasi meron siyang trauma. Yes po. Babae siya, lalaki Yes po. yun. Then if you notice po, mas malaki si market than Vigo kasi yung mga babae na Philippine Eagles po, mas malaki than males kasi they produce eggs po. Kapag nagle-lay sila or naglililim sila, they do fasting po. Then tumitimbang sila around 8 to 9 kilos. Then sa mga males naman po is 4 to 5 kilos na. Yes po. Then ang ano po? Sabi ko, tanong ko sa ano, sino bumaril ng pellet dahil Hindi po nila nalaman po kung sinong bumaril. gaganti, loko. Ang story po ni Vigo, si Vigo po, nung maliit pa siya, nung 8 months old pa po siya, once na po siya na-release sa wild sa Bukidnon, pero binalik siya dito po kasi pumupunta siya sa mga kabahayan, then nagnanakaw siya ng livestock nearby village. Then ngayon po si Vigo, active semen donor siya for cooperative artificial insemination. And si Vigo rin po ngayon, he is already human imprinted male Philippine Eagle. So ang meaning po ng human imprinted is yung tinuturing niya na asawa niya is tao na or partner niya si Sir Bong. So makikita natin si Sir Bong po later. So ang buhok ni Sir Bong tapos yung balbas niya po is makapal na. Hindi na po pwede yung mawala or tanggalan kasi hindi na siya makikilala ni Vigo as his keeper or asawa niya. Yes po. So ayun po si Sir Bong. Ayan po. Yung yes po. okay. Yes po. Siya lang siyang nakakahawak doon. Yes po. So, antay muna tayo po kasi baka ma-distract po yung bird lumipad sa atin po. Yung mga ganyan na show po, that is intended for sa mga tao mga nakabook po or OCP. Yes po. Especially for us to... Yes po. Pwede naman tayo here mag-take ng picture or baka later po pagkatapos nila mag-show is pwede tayong pumasok then ask a permission to keeper to take a selfies to the birds. Actually po yung bird show namin here, nag-stop siya dahil sa pag-spread ng bird flu. We need also to protect kasi po. Yung mga Philippine Eagles kasi critically endangered na sila, meron na lang 392 na natitira in the wild. But hopefully this year is magbabalik na po ang bird show. Yan na. Yun po. Yes po, ayun pa si Sir Bong. Actually po, sa mga Philippine Eagles, for human imprinting, bago nila maging close yung isang eagle, mangliligaw muna sila for about 2 years sa eagle. So, sa case si Sir Bong po and ni Vigo, niligawan ni Sir Bong po si Vigo for about 3 months lang. So, sa pagliligaw ni Sir Bong, bibigyan siya ng mga pagkain, mga dahon, dan mga sanga. So, once po in-accept ng isang eagle, pwede na po sila, compatible na sila. Also with natural breeding po, meron tayong story behind the cage later sa Wings of Love, Kerchief Dome. You can take pictures po.
babae po na naghahand ng mga eagles or birds is bago pa po silang mga things. So, if you notice kung hindi pa po sila marunong humawak or magpalipad. Isa po sila sa mga biology students na nag-aaral sa mga behaviors ng mga birds or eagles na dito. Kaya yung mga flight demonstration po or manning with the birds, that is one of their Yun ang ano. yes, po, activity nila for this day. Yes po. Yung mga ganyan senior. Yes po. Kaya ni Sir Wong, ganyan po si Kuya Dave din po. Expert na po sila dyan. Yes po. Kaya yung mga females po na ano, bagong training po So yung lumipad na gray or parang white, yung dito po na malaking ibon, ayun po isang white bellied turtle. So kapatid po yun nila Rowena, Yamang Bukid, Teres, and Ari. Yung nasa likod ko, yung lumilipad na nandun, yan yung nanay ni Vigo, si LDI. Actually po, bago siya maging byuda, ngayon pag-byuda na siya, widow na siya, namatay yung asawa niya po, si Chai, dahil sa cardiac arrest. Bago siya naging byuda po, nagkaroon sila ng anak ni Chai, yeah, 7 and kasama na po si Vigo. Speed ng eagle na to, the same as speed ng si Vivo, si 100 pesos. 1,000 Hindi po. Ayan pa isang white-bellied sea eagle. So the white-bellied sea eagles po, they're not endemic here in the Philippines, but they can be found in Southeast Asia and Australia. Then, did you know that po, that sila yung national bird ng Brunei dahil sa elegance nila. So here po sa atin, yung Philippine eagles, sila yung national bird natin kasi sila yung majestic. Actually po yung mga Philippine eagles, if you know po, Philippine eagles po, sila are monogamous. One partner for life. Then kapag namatay yung mga asawa nila, is ngayon sila naghahanap ng iba. So they become widow for life. Yes po. Ako asawa kasi yung mga eagle. Ng eagle. So in our next enclosure po is the Raptor Road. Yung mga birds na nandito po, nandun po sila. Hinahawakan sila. So baka later po. Pwede natin silang take a picture later po. Kasi yung mga birds na nandito, andun sila po sa garden. Ang Philippine eagle, yung kaya nilang i-train ng ganyan din. the same Yes as- po. Si So, Vigo po. which is more intelligent, yung eagle na yun o yung mga Philippine eagle na? Same lang po sila, parang intelligent din po sila, pero hindi sila gumagawa ng mga tricks for the birds kasi yung ginagawa nila here is yung mga natural behavior nila in the wild lang po. This one here po, she has the expensive name, si Gucci. Gucci sa Philippine Serpent Eagles po. Yung mga Philippine Serpent Eagles, they can only be found here in the Philippines and they're called Serpent Eagles po kasi yung paborito nilang kinakain in the wild is small snakes. But in here po yung diet na nila is white rats na and white mice. And si Gucci is been adopted by the daughter of Kuya Kim, Miss Eliana. So adopted by po, sila yung sumusuporta sa pangangailangan nila for a year or every year dahil sila po yung magpapangalan sa ibon. Ganyan po, in medium-sized birds, you can adopt po for about 25,000 annually. So you're gonna sustain their needs for about a year and you're get able to name them. And for the Philippine eagles naman po, it's 200,000 po. So you're gonna sustain also their needs for about a year and you can also to get to name them. So if you're interested to adopt po, just inquire lang and you can visit the Facebook page of the Philippine Eagle Foundation po. Yes. Kaya lang, once you-adopt yan, halimbawa, namatay na sila, pwede mong kunin yung remains nila and then you want to preserve them or something, or it's not allowed. Hindi po ako sure for that information po. But in here, sa mga, kung meron siya namatay ng mga birds, kapag hindi naman po nakakahawa yung mga cause of deaths nila, is pinipreserve nila by taxidermy. Pag nakakahawa po, they do parang sinusunog nila or cremation. Once preserved, saan yun? Dyan po sa AVR or audiovisual. museum, Yes ganun. po. So later po, meron tayong makikita na 3 preserved bodies of the 3 Philippine eagles just like Pag-asa. Yeah. So, they named it Pag-asa kasi po si Pag-asa siya yung first na product ng artificial insemination in January 1992. Tapos yung kapatid niya, si Pagkakaisa, October 25, 1992. They named it Pag-asa po kasi there is a hope or pag-asa na maparaming Philippine eagles through cooperative artificial insemination. Kaya
one here po, ito yung black, ito yung tinatawag namin na black white kite or black shoulder kites. There are migratory bird po, but makikita sila sa Africa. Then if you notice po, meron sila mga natural eyeliners. Famous po sila sa kanilang mga natural eyeliners po. Ayan po sila. This one here po, ayan po si File Claudio. File Claudio po, isa po siyang South Philippine Hawk Eagle or Pinster's Hawk Eagle. So yung mga ibon na yan, or those kind of birds, they can only be found here in the southern parts of the Philippines or Mindanao Island. Ngayon po, sila yung mga pinagkakama ng Philippine Eagles in the wild dahil sa colors ng feathers nila. Kahit hindi naman po sila kasing laki talaga ng mga Philippine Eagles na yung wingspan po ay 7 feet, tapos yung matured height nila ng 3 feet. Ayan po yung isa, yung parang kapatid na, anya po, yung black wing kite. This one here po si File Cloud. Sabi ko kanina sinabi ko. Same species na with lottie din. Sa ulo po nila, parang may yung brown, or feather crest po. Maingay. Parang yan po yung identification nila with the Philippine Eagles. Kasi sa kanila, tatlo lang. Tapos sa Philippine Eagles, may gold brown. Yung magkamuklat. If you notice po kanina sa picture ni Vigo sa 1,000, nakatayo po yung mga balay po. Kasi meron po nakatutok na camera. Yes po, galing siya noon. Kasi hindi niya po kilala yung tao na nag-take ng picture sa kanya. Kasi highly territorial state sila. Sa isang eagle po, they occupy at least 4,000 to 11,000 hectares as the territories in the wild. So, kapag nag-asawa yung isang Philippine eagle po, madadagdagan siya ng another 11,000. Within the 11,000 hectares po na territory nila, nakikita po nila tayo kahit nasa malayo. Kasi ang mata ng mga Philippine eagles po, 8 is 8 times powerful na yun ang eyesight. So, kaya nila mag-zoom in and zoom out, parang binoculars. Yes po. Ayan naman po si Rowena. Yan yung kapatid kanina po, yung lumipad. Sisters sila. Rowena is a white-bellied sea eagle po. So, they are not also endemic here in the Philippines, but they can be found in Southeast Asia and Australia. Tapos sila yung national bird ng Brunei. Actually po, yung mga white-bellied sea eagles, parang 60% ng diet nila is fish. Kaya kapag nagda-dive sila sa dagat po, kapag nanguhuli sila ng mga isda, hindi po basta-basta nababasa yung mga feathers nila dahil sa diet nila na fish. Parang pang dahon po siya ng gabi. Kaya pag once na po sila nabasa, tapos nakakalipad sila. Yes po. Parang open yata yan. Close naman po siya. Dito naman po si Dasig. South Filipino Eagle din po siya. Same species sila with File Claudio po. Opo. Meron din siyang crown. Si Sibol po. Si Sibol po ngayon, nandun po siya kanina sa garden. House music.